Magandang tubo ng mais para sa masaganang ani. Nandito po ulit ang inyong Tito Martha para gabayan po kayo sa inyong pagmamaisan. Nandito po tayo sa ating farm ngayon for a random check-up kasi malapit na po mag-harvest ang ating mga mais. At bago po yan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong videos. At kung nakasubscribe naman po kayo, please don't forget to like, comment, and share. Disclaimer nga lang po pala, lahat po ng products na mababanggit ko dito sa ating videos are all non-sponsored products. Tsaka po lahat po ng madidiscuss ko po ang process or pamamaraan namin sa pag-corn farming are all based on my 2 decades of corn farming. Tignan nyo po ang ating maisan ngayon, oh. Malinis po siya. Konti lang po ang sagbot. Pero by tomorrow, magpapaspray po tayo ng glyphosate or herbicide. Dito po sa area na to, medyo maliit po ang tubo ng ating mais dahil po meron pong mga branches na nakakatakip po sa sunlight ng ating mga mais. Kaya po, kung meron po kayong mga puno dun po sa mga gilid-gilid ng ating mga maisan, pwede po ninyong papulungan or ipaprune po siya para hindi po kasi kailangan ng ating mais ng madaming sunlight, lalo na pag nasa reproductive stage na siya. Kaya kailangan po linisan po natin yung sa taas. So far nalinisan naman po siya before, pero maliit pa rin po ang tubo ng ating mais. By the way, dito po dati kasi talagang hindi tumutubo ang mais kasi masyadong matubig dito. Madaming tubig dito, parang nagiging lake swamp na siya ba. Pero since binago namin yung furrows niya or tudling, at least ngayon, sure ko meron kaming ma-harvest na mga mais dito sa area na ito. Then actually, this visit is just a random kasi 90 days after planting na siya. You compare ha. This is my farm. Yan. And this is the farm of my silingan or neighbor. Yan. Makikita nyo naman po na medyo mas maganda po ang ating farm kaysa dun sa kabila. Hindi, not to boast ba. Pero dito po kasi basta dito sa area, tingnan nyo din po sa kanila, oh. Medyo maliit din po ang tubo ng ating mga mais dito. Kasi dahil po sa mga puno na nasa paligid, kasi hindi po siya masyado tapos, ito po yung ating problema ngayon sa, which is normal lang daw po as per sa technician, na medyo meron pong mga ganyan. So, nung binisita namin yung nasa gitna, hindi ko na video, wala naman po dito masyado sa gitna. Isolated lang daw niyan. Yan, ngayon nandito na po tayo sa gitna ng ating farm. Ayan. Yan po. Yan po ang ating mga tanim na mais. Yan. This is 90 days after planting and
Usually, ang hybrid corn is harvested at 100 to 110 days after planting. Pero kami, we see to it na 120 days after planting namin siya i-harvest. Bakit po? Alain. Kagat po ko ng langgam. Yun. Kasi po, para sigurado pong tuyo na po ang ating kernels and madali na po siya patuyuin sa ating dryer. Since panuig po kasi ngayon, maulan, mahirap po siya patuyuin sa dryer. Anyway, ayun po, dapat po kasi ang ating is 100 to 110. Pwede na po natin ma-harvest ang ating mga mais. In our case, 120 days po kami talaga nag-harvest para yung moisture content niya medyo mababa na. Yun. Yun po sa aming pag-practice lang po yun ha. Hindi ko po sinasabi na dapat ninyong sundin. Pero mas madali po kasi patuyuin ang mais na kung 120 days na po natin siyang harvest on. Ayun po. Sana po may natutunan po kayo sa aking munting video. Again, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do click the subscribe button. Pati na rin po ang notification bell para lagi kayo updated kung meron akong bagong video. At kung hindi nakasubscribe na po kayo, don't forget to like, comment, and share para po lagi kayo updated, para po makatulong pa rin po sa ating mga kapwa farmers. Again, this is your Tita Martha saying, Happy Maisan everyone. Love you all. God bless us all. And take care. Have a great day everyone.